Yun, hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am, ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to custom repaint the ZD Toys Venom na gagawin natin siyang anti-Venom. So, super cool ng ginagawa ni ZD Toys sa mga Venom nila. Ganda ng mold na to talaga. So, super natitripan ko talaga to for customs. Kahit na wala siyang articulation dito sa part na to. And the sheer amount of plastic and yung height for this kind of figure is very cool. So if you have any questions, pwede kayong mag-type in sa comments. I will answer via audio. Okay? Thank you. I-mute ko lang to mga momsir para chill work mode lang tayo.
Hey, hello Sir Kirby, how are you, sir? Miss na kita, sir. Musta? How are you? I hope you are doing well. Paint lang tayo ng Venom. Alright, doing good, sir. Good, we good. Kailangan tayong sir, gumawa ng mga uh, project natin. Kumusta, sir, mga project mo, sir? How are you? Mga pending project mo, sir? How's Team Meraki? Kumusta na? Long time, ah. Nate Ibalia, Sir, good PM. May offer ulit ako sa'yo, bundle, Hulkbusters and Iron Man. PS, ako yung binilhan mo dati. Sulit deal ng Hulkbusters. Sige, sir, PM ka lang. Try natin. Tingnan. All good naman, sir. Haven't been active in a while, pero soon mag-live. Oh, sir. Sige, miss na kita, sir, eh. Sige, sir. At your own pace. At your own pace. Yan, follow. Follow niyo yan si Sir Kirby Malahakan of Meraki Archives. So, gumagawa lang tayo ngayon ng anti-venom na ZD Toys. So, ang original nito ay navy blue, ginawa nating white. Tapos, nilalagyan na natin ngayon ng mga logo, Venom logo. Sige sir, message ka lang, tingnan natin kung umiiwas muna ako sa ngayon, sa lason eh. Okay. Yan. Recently, naglalaro din ako ng na PS4 God of War 2022. Yun yung 2020. Ragnarok. God of War Ragnarok. Kayo ba? Anong mga iba yung mga hobby? Aside from toys. Pwede natin pag-usapan dito. Alam ko si Sir Kirby nag-airsoft din yan eh. Nag-airsoft naman siya pala. Lakas, freehand. Sir. Freehand yung logo natin, sir. May freehand natin yun. Para mas madali ito for me. Ito yung... Kasi parang... Oh, sir. Thank you. Thank you, Sir Kirby. Freehand natin yung logo. Lahat naman ng sir, ginagawa ko. Freehand din. Medyo... Yan, pati yung camouflage. Freehand. Pati yung camouflage pattern. Ito maglalagay tayo rito ng armband. Yan, armband. Importante lang dito mga ma'am sir, dapat sa freehand, dapat ma-eliminate natin yung fear. Kahit ano mo namang ginagawa natin eh. Kasi pag meron kang takot, di ka makakasimula. Anything. Dapat eliminate fear. The fear of making a mistake, the fear of yung white canvas. Kailangan
Kaya yung mga gawa ko lahat hindi siya super clean. Kasi ayoko ng ganun. Ayoko ng super clean. Hindi ko preferred yun. Ni-eliminate ko yung fear. It's the fear of white paper, the fear of white canvas. Kaya sa akin, okay itong preferred ko itong mga gantong mga paint job. Yung hindi super clean, weathered, battle damage. Kasi once na naging yung super perfectionist dun sa sa logo, gusto mo straight, nako, hindi, napakahirap niyan. Tapos gusto mo parang ito, napakalinis, grabe, hirap nun. Shoutout na lang sa mga gumagawa ng clean paint. Sobrang lupit. Shoutout sa inyo mga moms. Ayan, tulad yan, no? Dali ako ng pintura, nahawakan ko dito. Pag ito, nahawakan mo dito, sa akin okay lang kasi pwede namang patungan ulit ng white. Pero kung ako gumagawa ng mga ibang klaseng mga paint job, yung super clean talaga, hindi pwede yung mga ganun. That's why I prefer these kinds of custom repaints. Naka, form of relaxation to, hindi dapat to form of stress. Pati sa games. Tinry ko yung Dark Souls eh. Butik yan. Na-stress lang ako eh. Tinigil ko na. Yan, pati Dota. Stress yan. Dota. Nagdo-Dota ba kayo mga ma'am sir? Grabe yan. Cancer ng lipunan. Umalis na kayo habang maaga pa. Sabi nga ni Notel, di ba? Ay, Notel nga ba yun? Parang yung C-server daw, parang mental hospital na walang makakalabas. Pero grabe talaga yung Dota na yan. Sobrang saya, pero sobrang toxic din. Yan, sa paggawa ng logo, unahin lang natin muna yung head. Yan, yung head, body, tsaka yung tatlong segments kasi to kay Anti-Venom. Kay Venom, dalawa lang. Ayan, ito. Dalawa lang yan. Dalawa lang yung segment niya. Dito kay Anti-Venom, tatlo eh. Pwede nyo extend dito sa sa ilalim. Yung teacher and mentor ko sa college dati, teacher ko siya sa basic until advanced drawing. Then 2D animation, siya rin prof ko. Sa kanya ko natutunan true uniformity does not exist in the real world. Took me a while before ko truly maintindihan. Then eventually as I grew older, I got what he meant, which is freedom comes after fear. So since then, I see customs or artwork as room for growth, not just obstacles. Actually, yes, tama ka. Hindi naman talaga dapat obstacles yung mga yan. Actually, dapat nga, ayan, shout out to Sir Kirby and your professor. Yeah, that's true. And sa akin, wala ring original. Lahat yan may pinanggalingan. Lahat ng artwork, lahat ng concept. Wala. There's nothing original sa mundong ito. How do you validate that, diba? How do you validate being an original work? How do you validate that? Napakahirap nun. Pwede ba yun? Parang impossible yan.
Yan, tama yung sinabi ni, ni Sir Kirby. Pero syempre di ko madedeny, mahirap pa rin magpinta ng mata. Oo, napakahirap nun. Lalo na sa 1/6 scale. Ay, 1/12 scale. Kaya hindi ako nagpipinta ng mga, ng mga faces eh. Pero pag yung face, merong white na eyes, kukunin ko yun. Kukunin ko yung job na yun. Kung white lang yung mata. Pero kung pipaint ko yung, kung pipaint ko yung, mga iris, pupil, and stuff, no. Pasa ko dyan. Sobrang liit niyan. Gandang topic tong sinimulan mo, sir. Yung sinabi mo. Ha? True uniformity does not exist in the real world. Yep. Tingnan nga natin kung anong ibig sabihin niya dyan. Punta tayong chat. Okay, sabi dito, the statement, true uniformity does not exist in the real world means that complete sameness or perfect equality is impossible in nature and society. True. In reality, things that appear uniform usually contain small differences and variations. Tama. Nature. No two snowflakes, leaves, or people are exactly identical. Yes, tama yun. Even genetically similar organisms develop differences because of the environment and chance. Human beings, people have different abilities, experiences, cultures, opinions, and personalities. Materials, even factory-produced items have tiny variations at the microscopic level. And sa society naman, attempts to make everyone completely identical often fail because individuals naturally differ. Hmm, that's cool. So the idea is that absolute uniformity is a theoretical concept. The real world is defined by diversity, variation, and imperfections. That's the beauty of the world. That's the beauty of yung mga ginagawa natin. Kaya sa akin yung mga ganito, no two things are exactly the same. Kaya ko ulitin to, pero hindi eksaktong ang dami ko nang nagawang ang dami ko nang nagawang anti-venom. Ito na ata yung pinaka mabenta sa mga custom repaint projects natin. Siguro yung folder ko dito umabot na ng 15. So 15 variations ng mga custom repaint. Tapos hindi pa doon included yung mga hindi ko na rin dinocument kasi pare-pareho lang siya. Yung mga ang dami ko na-produce na Punisher War Machine, lahat yun may differences. Hindi ko naman ma-execute yung same brush strokes dun sa ano eh. 'Di ba? Sa each and every single brush strokes na talagang parehong-pareho. Yan, maganda yung concept na yan, sir. Sabi ni Curbs Malahakan din, yes sir, sinabi yan sa akin ng prof ko dahil nag-aral and paint kami ng value sa drawing. Tapos ang issue ko ay symmetry. Oo. Then he dropped that line sa entire class na. Oo nga, sir. Hindi naman talaga magkakapareho. Hindi talaga magkakapareho. And okay lang yung imperfections. Kasi wala namang perfect sa mundo eh. Diba? Wala namang perfect sa mundo. Wala. Yan, yung perfect tsaka yung being unoriginal. Delikadong concept yan lalo na sa mga artwork. Kunwari, yung being unique, yung hindi pa nakikita ng tao, grabe, paano ko gagawa nun? Diba? Napaka-vague na concept nun. Lahat yan may inspiration, may pinanggalingan. Lahat ng drawings, lahat ng artwork, lahat ng sculpture,
yung pinanggalingan yan. It's either nakita nila, napakinggan ng tao. Kasi, wala. There's nothing truly original sa mundong ito. Oo nga, sir. Yan. Thank you, Sir Kirby. Thank you for the comment. Yan. Sasagutin ko naman yung mga comments niya. Naka-mute lang ako kanina. Yan. So, ito nagawa na natin. Pati likod. Sa akin, para matapos itong project na to, done is better than perfect. Kasi nga wala naman talagang perfect. Diba? You be the judge kung ang ilalabas mong produkto. Kasi, di ba, kung ang ilalabas mong produkto ay, di ba, okay sa'yo, tapos mo, pasado sa qualifications mo, di ba? Tapos, lalabas mo sa sa world. Yung iba, ma-appreciate nila, yung iba hindi. Kasi, di ba, subjective naman ng beauty di ba? Pero ang objective na part doon, nakagawa ka ng gusto mo, and yung tactile, nagawa mo yung isang produkto, yung isang custom na gawa mo. Diba? Tapos yung isang artwork. Kaya sabi ko rin sa video editing, di na rin ako nag-edit. No video editing. Very minimal video editing. Wala nang fancy cuts. No subs. Basta ako ano yung nandito sa video. Kung ano yung ginagawa ko, yun lang yung gusto ko pakita din. No editing. Wala na. I want it very raw, authentic. Kung ano yung nakikita ko, yun din. Kasi ang objective ko rito, maituro din sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Tapos, una-una, yung teaching and learning. Pangalawa, yung archiving. Para in X number of years, makita ko to, okay, ginawa ko pala to noong July 11 o 7-11 day today. Happy feast day ni Saint Benedict at saka birthday ni Keropi tsaka birthday ni Brother Bo. Happy birthday, sir. Happy birthday, Keropi. Happy feast day, Saint Benedict. Kailan tayo mag-meet up sa GH? Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Honestly, I don't know. Super busy and I really need to finish super lot of projects. At saka, meron akong niluluto mga project ngayon, sir. So, kailangan ko talaga matapos to. Yan. Okay, anti-venom almost done. I-duplicate na lang natin tong logo na to dun sa box art at saka dito sa sa base niya. Yan, may base pa to. Ay, hindi. Meron pa pala rito sa likod. Wait lang Kalimutan ko. Mag-extend nga pala to sa likod. Mag-extend nga ba to sa likod mo?
Sige, extend na natin. Kasi may mga, ito, katulad ng anti-venom na ano. Happy oh, sige sir, G yan. G. Sige sir, out ka muna. Have some merienda. Merienda na tayo mga moms. Happy merienda time. Actually, inom lang ang kape. Nag-PM ako sir. Teka lang, tingnan ko lang ngayon para pag-usapan na natin. Oh, ano to sir? ZD Toys? Is this ZD Hulkbuster? Or Funjoy? I think Funjoy to no sir, no? Tama ba? Yeah, is this Funjoy? Funjoy, ay tama, Funjoy Hulkbuster. And then, one Mark 43, one Mark 45, AC Ultron. Maganda AC Ultron. Bumili kayo niyan mga ma'am sir. Hindi ko pa natatry AC Ultron pero recommended yan. Sige sir, medyo pass muna. Medyo, ang dami ko na rin pending dito sir na ano eh, na mga Iron Man, Hulkbuster. Yung Funjoy, mura nito sir, no? Mura. O, pwede mong i-offer sa ano? Pwede mong i-offer sa mga groups. Pwede mong i-offer sa mga groups yan sir. Mura yan, 7K. Kasi yung Funjoy, 5K na ata ngayon. May box pa yan sir, complete. Yan, post mo lang yan sir, mabibili yan. Hindi naka-align to. Okay, extend natin. Ayan, extended na. Ayan. Thank you guys sa panonood. Thank you. Ayun muna tayong kape. Merienda time na mga ma'am sir. So, habang for sale to nga pala mamaya. Pag natapos ko, for sale na agad to. Kung trip nyo, pwede kayo mag-DM. Pero magkano nga ba to, pala to binibenta? Wait lang. Happy. Thanks, sir. Pag need mo lang ng Ironmans, PM lang. Sige, sir. Thank you, Sir Nate. Sir Kirby, makausap ko kanina eh. Hi. Oh, dito siya kanina yung Curbs Malahakan. He's doing well. Nag-out muna siya. Inom tayong kape mga ma'am, sir. Happy 7-Eleven day. Punta kayo sa ano? Punta kayo sa 7-Eleven. May mga promo sila ngayon. Ang laki ng discount. 50 off yung mga drinks nila. Yan, 7-Eleven, baka naman. Weird ng panahon ngayon, no? Maaraw tsaka umuulan, grabe. Yan, maaraw na naman ngayon dito. Sa inyo ba, mga ma'am, sir?
Kaya punas lang ako para mahawakan ko yung agent. Ano tawag? Hyper Orange. Ito mga ma'am sir. Kakatapos lang. Hyper Orange na Venom. Kaya yun. Wait lang ah. Sige sir, thank you. Thank you sir Nate. Sige, comment lang kayo mga ma'am sir. Kapag nakita ko naman yung comment ko, sasagutin ko yun. At least nagawa na natin to. Mamaya lalagyan na lang natin ng mga white na lines dun. Para maging negative space naman siya. Para magkaroon ng mga white na mga slashes or edges. Para hindi siya masyadong smooth. Yan. Kaya nilalagyan ko rin ng mga extensions yung mga black na lines na maliliit. Dito rin lalagyan ko yan. Okay naman yung feed ko tsaka audio natin. So yun, that's it. Sige, gawin ko lang to. Sige, tambay lang tayo rito. Gawin ko lang to. Tambay lang kayo dyan. Habang ano ba kailangan? Ito. Ito isang mabilis na logo. Sige, tanong lang kayo mga ma'am sir. Open naman ako. Dito lang ako. Nasa background lang ako. Sige, hindi ko muna i-mute. Hi, kumusta? Sino mga nanonood? Comment naman kayo guys. Sino mga nanonood ngayon?
Okay, done. Next. Yun, Sir Andy Santos Castro. Andy Santos Castro asks, tama, ano maganda pang top coat, sir? Ang ginagamit kong top coat ngayon, sir, ay Gloss Clear. Para dito, sir, Gloss Clear kay Venom na to. Medyo matapang na ako gumamit ng Gloss Clear ngayon dito sa mga artworks sa mga artworks natin at sa mga custom repaints natin. Dati kasi gumagamit lang ako ng flat clear, pero for Venom, nagtry ako ng mga gloss na finishes. So this one is the gloss version. Yung flat kasi talagang flat, walang any sheen. And kung gusto mo mas glossy pa dyan, Bosny number 4, hindi number 4. Bosny Gloss Clear yun sa akin, sir. Pero yung flat, Bosny Flat Clear, yun yung flat version. Okay, gawa lang tayo ng logo dito. Mabilis lang. Dito sa box art. Medyo pull out ko to. Zoom out pala, zoom out. Yan, so pagagawa tayong logo ng Venom or anti-Venom, hanapin natin yung gitna. Tapos doon tayo mag-start. So just make a line or dot sa middle. Tapos doon tayo mag-start ng shape ng kanyang head. And then after that, yung second segment ng Venom logo, and then yung third segment. So lagi tayo merong imaginary vertical line sa gitna. Okay. Let's fill this out. Tapos dito sa tail end sa baba, pwede nyo extend to, flick na ng brush, horizontal, and then flick again, pababa. Okay. Now we have the body. Tapos, lagyan natin siya ng antena. And then yung legs, spider legs. So you can start here. Hindi kailangan super symmetrical . Okay. Tapos dito, usually ginagawa ko dito yung face ni Venom pero gawin natin for, baliktad na naman. Baliktad na naman yung ano ko. Gawa akong logo. Di bali, okay lang. Baliktad na lang natin.
Okay.